everyone! In this presentation, I will demonstrate a complete and systematic solution to an aircraft weight and balance problem, focusing on the determination of the center of gravity, mean aerodynamic chord, and load correction through weight shifting. This step-by-step analysis follows standard aviation computation procedures used to ensure that the aircraft operates within safe and allowable CG limits. The objective is to determine the empty weight CG, compute the loaded CG, Mach computation, evaluate if it's within limits, and lastly, apply corrective action if necessary. So, ito yung problem. Ang una nating gagawin is hahanapin natin yung empty weight CG. Sa empty weight CG, may 4 na formula na gagamitin. So, this is the Formula 1, Formula 2, Formula 3, and Formula 4. So, kada formula is may description kung kailan sila tamang gagamitin. Like, for example, itong formula number 1, gagamitin mo siya kapag yung datum mo is forward of the main wheels. So, iba-iba sila ng description. So, kailangan naiintindihan mo kada formula na ginagamit mo kasi iba-iba sila ng use. So, bago tayo mag-solve guys, isulat muna natin yung given para mas madali na lang kung isosolve natin. So, i-rewrite muna natin yung given. After natin masulat yung given, syempre i-identify natin kung anong formula ang gagamitin. So, dito guys, ang gagamitin nating formula is formula number 1. So, before we start mag-computation, i-explain ko muna kung ano yung DFLW. So, yung D is distance from datum to main landing gear. Then, yung F is weight of nose wheel. Then, yung L naman is distance of main landing gear to nose wheel. Then lastly is yung W. W is equals to total weight of an aircraft. So guys, computation na tayo. So, i-derive na muna natin bago natin siya i-compute kung ano ba yung D, F, L, W. So, para makuha natin yung total weight is ipagpa-plus lang natin yung LV or weight. 92 plus 26,800 is equals to 36,000. Ang next naman is yung F equals to 9,200. Para makuha mo yung L is, ang gagawin mo is, ma-minus mo lang yung 2 inches. So, 90 inches minus 320 inches is equals to 230 inches. So, bale nakuha na natin yung L, W, then nakuha na rin natin yung F. And lastly, ang kukunin naman natin is yung D. So, yung D is 320 inches. Then, after nyan, isusulat na natin yung formula. After natin masulat yung formula, i-derive na natin siya. So, after natin siya ma-derive, i-input na lang natin siya sa CalQ. Then, ang total niya is 261.2. So, ayan na yung empty weight CG natin. Then, guys, yung sa table naman is yung 36,000 na pag-plus natin sa total weight. Yung kaninang pinag-plus natin na 92 and 26,800 equals 36,000. So, ayun yung ilalagay natin, guys, sa weight, which is itong makikita nyo sa weight na empty aircraft is 36,000. Then after nun naman guys, yung kaninang ginamitan natin ng formula, yung formula number 1, tas yung dinerive natin kanina. Yung total nun is, ayun yung ilalagay natin sa arm. So after nyan guys, yung arm makikita nyo sa TCDS. For example na lang yung sa forward tanks, yung 304, and yung sa center tanks na 340, and rear tanks na 374. Then yung last example naman guys is yung oil, and yung arm niya naman is 253 na makikita nyo na rin naman sa TCDS. Ang kulang na lang naman dyan is yung moments guys usually. So for example na lang ay ang
36,000 natin tsaka 261. Kapag pinag-times mo sila, ang total moment nila is 9 million. Then sabihin na natin na complete mo na yung table guys. Then ipagpa-plus mo lang lahat ng weight. Then ipagpa-plus mo lang din naman lahat ng moment. And yung sa arm naman guys, kahit hindi mo naman na ipag-plus yan kasi hindi naman din kailangan yan. So guys, baka rin naman may nagtataka sa inyo. So bakit pa natin naman hinanap yung arm kung hindi naman pala kailangan? Sa perspective ko naman guys, hindi tayo magkakaroon ng total moment if hindi natin nahanapin yung arm kasi makukuha lang natin yung total moment kung ipagta-times natin yung 36,000, diba? Tsaka yung 261. Which is sa madaling salita guys, kailangan natin ng arm, diba? Kasi weight times arm equals moment. Then after nun guys, diba napag-plus mo na yung weight, ang equals niya is 52,710 lb. Then yung moment din naman, ipagpa-plus din lahat yan. So, ang total is 15 million guys. So, yung 52,000 tsaka yung 15 million, i-divide mo lang siya. So, 15 million divide 52,000. So, ang magiging total nila ay 290.60 something. So, yung 290.60 something na yun guys, is loaded CG. So guys, since hindi pasok yung loaded CG natin sa CG limits based sa TCDS natin, kasi ang pinakamababa is 308.0 and ang pinakamalaki is 324.4. Then ang loaded CG naman natin is 292 something, so masyado siyang malayo. Since hindi pasok yung loaded CG natin, need natin magkaroon ng correction sa weight niya para maging safe yung airplane. So why we need to compute the Mach? We need to compute Mach to convert center of gravity into percent Mach. Ito ang ginagamit na standard para ma-check kung ang aircraft ay nasa safe CG limits. Kahit makuha natin ng CG in inches, hindi ito sapat dahil iba-iba ang datum ng aircraft. Pamamagitan ng Mach, nagiging uniform at mas accurate ang evaluation ng stability at safety ng aircraft. So from TCDS, 164.25 is Mach. Then ang LEMAC naman natin is 275.61. So need natin mahanap yung percent Mach. So ito yung formula na gagamitin natin para mahanap yung percent Mach. Since alam naman na natin yung gagamiting formula, so i-derive naman na natin siya. So yung 292.60 is galing siya sa loaded CG, then minus sa 275.61 na galing din naman sa TCDS. And lastly, yung 164.25 na galing din sa TCDS times 100. Then, i-input mo lang naman sa calcu. Percent Mach is equals to 10.34. So, ganyan lang kunin yung percent Mach. So, this is the formula. CG equals LEMAC plus percent Mach divide 100 times Mach. So, dito guys, ang gagawin naman natin is yung percent Mach na compute natin kanina, hindi yun yung ilalagay natin kasi masyado siyang malayo. Kasi yung result is 10.34 and malayo siya sa CG. So guys, kung naguguluhan kayo kung bakit ko nasabi na malayo yung computation natin na 10.34 kanina sa percent Mach, which is kasi yung nandito sa TCDS natin, which is yung nakalagay dito is 19.7% Mach ang pasok, rearward na is 29.7% Mach. So yung computation natin na 10.34 something, hindi siya pumasok kasi ang pinakamababa niya guys is 19.7% Mach. Take note lang na lagi din kayong magbe-base sa TCDS kasi once na iba-iba yung malagay nyo, may mga problem din kasi minsan na maliit lang yung CG range. So kung manghula kayo guys, alam agad ng proctor nyo
na nanguhula ka. Possible din talaga na lalagpas ka. Hindi tulad kasi minsan kasi na malaki talaga yung capacity ng CG range natin. Kahit hulaan mo pumapasok talaga sa CG range. So, ito yung formula na gagamitin natin. So, iti-derive lang natin siya. So, CG equals LEMAC. So, yung LEMAC makikita natin dun sa may TCDS which is 275.61. Next is yung percent max. So, yung sinasabi ko kanina is hindi natin gagamitin yung kaninang na-compute natin sa percent max na 10 point something. Ang gagamitin natin is yung 23. So, bakit 23% yung ginamit natin dito? Since yung total weight kanina na compute natin is 52,710, then yung 23% is above 40K. Kaya 23% yung ginamit natin instead 19%. Divide siya sa 100. Copy mo lang yung 100. Then ita-times mo siya sa max. So yung value ng max is 164.25. Nagaling din siya sa TCDS. Then ika-calcu mo lang siya. Input mo lang siya sa calcu. Then ang total ng CG is 313.38. So guys, dito papasok na yung trial and error, which is nandito na yung pinaka-critical solving. So paano ko nga ba nasabi na trial error tong phase na to? So for example na lang, pasok si loaded CG sa CG range pero si Mac hindi pasok. Need mo pa rin na mag-weight shifting kasi hindi pa rin siya pasok. And kung mabaligtad din naman na hindi pasok si loaded CG and pasok naman si Mac, need pa rin natin mag-weight shifting. So, ayun yung sinasabi ko na trial and error talaga. So, kung hindi sila parehas din pasok, then need pa rin talaga natin mag-weight shifted. Before natin isolve, which is i-determine natin kung ano yung value nila. So, changing CG is equals to 313.38. So, yung 313.38 is nakuha natin sa kaninang total ng sinolve natin. Then, minus mo siya sa 292.60. So, yung 292.60 is nakuha natin sa kanina din nating sinolve, which is pinag-divide natin yung total moment and total weight. So, 313.38 minus 292.60 is equals to 20.78. Then, the next one is weight. So, ang value naman ng W is equals to 52,710, which is ito yung total weight kanina. Ang value naman ng D is equals to 659 minus 235. So, if nagtataka kayo kung saan galing yung 659, which is ito yung midpoint ng compartment J. So, why compartment J? Since di umabot yung CG and malapit na siya sa forward limit, nilipat ko lang yung baggage sa likod para yung CG mo mag-shift sa backward para pumasok sa CG range. So, paano nga na-compute yun? Since ang value ng 615 to 704, so ang ginawa ko is pinag-plus ko yung value niya. So, 615 plus 704, then multiply, tapos divide 2. So, ang kinalabasan niya is 659. So, yung 235 naman is galing siya sa arm ng compartment C. Then, 659 minus 235 is equals to 424.5. Since kompleto naman na yung mga need natin na value, ito naman yung gagamitin natin na formula para makapag-weight shifted. So, ang hinahanap natin dito is yung... So, de-derive na muna natin.
So, after natin malagay lahat ng mga value nila, i-input na lang natin sa Calcu, then ayun na yung weight na hinahanap natin. So, ang value ng weight is 2,580.69 or 2,580.70.